So try again, this time take a vitamin. Yeah, and vitamin, welcome to the Lion's Den. And I'm Mufasa, big boss in charge of. Now viewing the greatest of all time. Saying I can't get better, I promise they all lying on my confidence. Yeah, that's right. Got a nip. Raise your glass to another year. Eto mga bro, yung hindi namin nagawa kagabi. Mapag-s'mores kami ngayon mga bro. Good morning mga bro! Hindi tayo ngayon sa Verbosa Coffee Bean. And dito yung meet up place namin. Monday ngayon guys. Hindi tayo mapag-ride masyado na Sunday kasi nga umuulan. Kulitim yung langit. And ito yung first ever motovlog na itatry natin mag motovlog. Hindi naman tayo motovlogger eh. Pero wala lang. Gusto ko lang subukan. Ang ganda ng mga motor nila. Atin lang yung madumi. Let's go. Ako lang nakabag. Bakit yata ito talaga man? Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, and vitamin, welcome to the Lion's Den. And I'm Mufasa, big boss in charge of. Coming in like a bull, you see me raising the stock up. Yeah, so baby, you gon' need some patience. I already won, now I'm just making a statement. Damn, baby, why your mans keep hating? You asking about the cake, you here for the celebrations. And I ain't fishing, I ain't really into baiting. The way they made it, but sorry I'm taking me and my lady mating. She looked me in the eyes and tell me how much she loving on my confidence. Yeah, it really shouldn't be no arguments. Cause you're now viewing the greatest of all time. Saying I can't get better, I promise they all lying on my confidence. Yeah, that's right. Look, I think it's time you start using your common sense. Everybody watch out, cause the bomb is lit. I'm young, black and rich. She tryna sell me love. Confidence, that's right. Confidence, yeah. Confidence. Hold up, yeah. I'm sorry if I stutter, yeah. My brain move a little faster than others, yeah. I even keep a close eye on the brothers, cause sometimes it's your blood that turn into blood suckers, yeah. And I'm on a big mission. My whole team got a plate up in the kitchen, yeah. I'm talking everything, I make all the fixings, yeah. They come a long way from where they come up missing. I blame it on my confidence, yeah. Promise I'm really this astonishing. And yeah, you're now viewing the greatest of all time. No need for thank yous, the pleasure is all mine. That's my confidence. Yeah, that's right. No downplaying my accomplishments. You call me arrogant, I take it as a compliment. Confidence. Come on. So mga bro, dito yung regroup namin sa Petron KM75. Dito talaga din yung madalas na regroupan ng mga naliligaw sa SLEX dahil sobrang bibilis ng kasama nila. And dito kami magre-regroup. Bago kami pumunta doon sa Lag House sa Batangas, hindi lang kami makapunta agad kasi nga sarado pa yun. Hindi ko naman expect na babiyayin namin yung SLEX ng mahigit 10 minutes lang yata. Minutes ako katutulin. Pero safe riding lang tayo syempre. Wala kasi masyadong traffic. Sana lang talaga hindi magtuloy yung ulan. Kanina pa to kulimlim. Walang araw, the sun is absent. Sana talaga hindi umulan. Although naka-waterproof bag naman tayo. Kaso syempre hindi masarap yung pakiramdam ng pawis ka tapos mababasa ka ng ulan. Ito yung mga kasama natin sa bakbakan na to. 6R. Tapos R6, Z9, RS, yung BMW. Ayan, napaka-pogi. Tatlong 6R, dalawang Ninja 400, tapos dalawang CB650. Hintayin na namin dito mag-9 bago kami dumiretso sa Lag House para mag-breakfast. Looking at you there, it's cosmic.
medyo matagal na rin tayo dito pare. Tara, ride out na sa log house. So mga bro, dito na tayo ngayon sa log house. Nakagutom. Medyo malayo din yung biyahe pero enjoy naman. Breakfast natin dito, solid salad. Kasi para magkasya sa atin yung mga gear natin, medyo nananaba tayo. Pero ang sarap ng pagkain dito Solid din yung ride na to. Ito yung mabilis na hindi kamote. Baka may nanonood na LTO. Ano lang po takbo namin? 80. Talaga. 80 lang takbo namin 80. Pero takbo namin kanina doon, 80 lang talaga. Maximum 80 lang. Okay. Chill ride lang. Chill ride lang guys. Huwag kayo mag-overspeed Bawal yun, bawal. Stick ng tropa namin, naka-helmet habang kumakain pre. Epekto ng bagong helmet. Ang ganda naman no doubt. Ang ganda. AGV Pista AGV Pista, maganda naman talaga bagong bili. Bro, okay din dito sa log house. Talagang maaliwalas na din habang kumakain ka ng breakfast ka. Nga lang yung breakfast dito ay medyo fine dining. Kaya medyo pricey. Yung salad ko is worth 345 pesos. Pero okay naman, masarap naman, malinis. So mga bro, konting kaalaman lang din. Kasi ito yung gusto kong helmet. AGV Pista. Napakaganda. Well, ito kasi yung parang pinakasikat din sa Amerika yung nagpunta ako. Ito yung mga suot ng mga bikers doon. Pare, alam mo ba kung magkano ang isang ganitong helmet? Mamaya malaman nyo. Ito naman, AGV Pista din. Pero ito yung mga nabibili dito sa Pilipinas. Magkaiba sila. Ito yung Euro, ito yung Asian. Anong pinagkaiba nila? Una syempre, yung shape nila, yung hugis nila, kung mapapansin nyo, parang mas pabilog at mas wide etong Asian fit. Kasi nga sa mga mukha daw natin mga Asian, malalaki, inaniya kumbaga hinulma sa mga ulo natin. Unlike naman sa Euro na medyo tight siya, kaya mas maliit siya tignan, pero both comfortable naman siya. Pero syempre pinipinpoint lang natin yung pagkaiba nila. Ang laking difference din ito bro sa presyo. Tapos sa sizing naman nila, ito yung sa Euro. Ayan nakalagay dyan, ML. Dalawa, parang medium to large. Unlike naman sa Asian size na small, medium, large, XL. Yung ganun lang. So yun nga, ito talaga yung gusto kong helmet, AGV Pista. Ang siguro hindi ko lang siya binibili ngayon kasi nga mahilig akong mag sound trip kapag nagra-ride ako. Kaya meron akong intercom. Gusto ko din makipag-communicate sa mga kasama ko. Kaya may intercom ako. Eto kasi walang lagyan ng intercom. Made talaga siya for track. Pero syempre, pag suot mo yan sa streets, pare, ibang klaseng pogi points meron ka pare. Alam mo ba kung magkano yan? So tong Asian Fit na AGV, nagkakahalaga lang naman to ng 90k pababa. Sipin mo yung bro, isang motor na yun. Asian Fit yan At ito namang Euro Fit, nagkakahalaga ng 109k pataas. Pero dahil ito ay iridium carbon, ang price nito ay tumataginting na $2,450 US. Katumbas ng 135k. Oh my gosh, helmet pa lang yun bro. Tapos bro, yung lens nito nagkakahalaga lang naman ng 7,500 pesos up to 9,000 pesos. Kaya talaga magastos din ang pagmumotor. Tipid ka nga sa gas, pero sa gastos naman sa mga gears, helmets and other stuff, mapapamahal ka. Pero syempre, protection naman yan Always invest in gears, lalo na kapag nagmumotor ka. Pero guys, hindi porket sobrang mahal, wala nang cons. Syempre, pros and cons yan. May downside naman to na kapag umuulan, kita mo yan walang takip yung vent kasi pwede ka mabasa pare kasi nga sa truck kailangan niyan para yung buga ng hangin maramdaman mo. Pero meron naman siyang ganito. Ito yung mga takip ng vent niya. Just in case umulan, tulad kanina medyo nagbabadya. Ayan, dinala ng owner yan. Para kahit umulan, okay, hindi ka mabasa, diba? Safe. Syempre pros and cons. Pero grabe yung mahal po siya. Nakaka-overwhelm yung mahal ng helmet na yan. Alright, so gear up na tayo at medyo nagiging tanghali na. Gising na yung dragon sa bahay. Yung girlfriend ko yun, gising na. Dadamputin ko yung AGV, akala ko helmet ko. Baka ma-manifest, no? Next vlog nakaganon, why not, diba? Bro, tigil muna tayo dito kasi itong tornilyo kumakalas. Ayan delikado pare. Ayusin muna natin yan. Baka managlag yung side mirror natin guys, sorry kasi hindi talaga ako wala, hindi talaga para sa akin ang motovlog. Hindi ko kaya magsalita habang bumabiyahe mga bro, mahirap.
Wala, hindi para sa akin yung motovlog mga bro. Hindi ko kaya nang bumabiyahe habang nagsasalita pare. Nakapokus kasi sa kalsada eh. Kaya yun, wala. Sorry guys, motovlog fail tayo. Sabi ko pa naman, ito yung first time ko mag-motovlog. Tapos fail pa. Wala, vlogger lang talaga tayo. YouTuber lang tayo mga bro. Okay, kailangan natin ito. Yung tools ko hindi na nagagamit. Puro kalawang na oh. Bakit to kumakalas lagi? Nakadalawang kalas na to sa akin. Mag-face na tayo. Hindi ko alam kung saan tayo exit. Puro kalawang tuloy kamay ko. So, dito na kami ngayon sa MCX. Grabe yung ride na yun, pare. Muntik na malaglag yung bagong DJI natin na 360. Muntik na talaga kasi natatanggal na yung screw. Buti nakabit natin. Obstacles eh. Ayoko naman ganun-ganun eh. Open to. Sabi ko, ito na yung paborito ko. Hanggang pahon yun. Ay, sana sa sense sana. Sa buhanginan. Pang narumatrot sa buhangin eh. Gusto ko yun. Nagulat din ako doon, biglang tumagos. Sabi ko, napakamot na naman Guardian Angel nun. Tanggalin mo. Talagang Yung Guardian Angel na talaga. Ay, puta. Nakakagulat talaga ang inline 4 kapag bigla kang yung overtakean kasi tunog niya, naiipon eh. Kapag katapat mo na, doon mo na marinig, boom! Ganun kasi tunog no, kaya nakakagulat. Kaya pag nakamotor ka, lalo mas nakakagulat siya kasi baka mapawigal yung manibela mo eh. Konting pahinga lang kami dito sa saglit kasi medyo umiinit na din. Tsaka grabe din, nagbibuild up na yung traffic kasi para weather, para akong traffic reporter ah. Dito muna kami sa may exit ng MCX, Susana Heights ba to? MCX, hindi ko alam, wala akong alam masyado sa lugar. Konting pahinga kasi nakakangawit din ng sports bike, nakakasakit ng likod yan. Eto, wrist. Pati syempre, nakakakuba. Baka mamaya makapagpamasahe pa tayo. So ibang tropa doon, namang problema kasi nabehinkongan yung Ninja 400 niya. Gawa nga, puro lubak talaga, kaya ayoko talaga magwaswas or magmabilis dyan. Kaya 80 lang takbo namin talaga. Kasi delikado nga, bro. Isipin mo naman, ang bilis mo tapos biglang may lubak. Bengkong talaga kakalabasan. Syempre, di naman biro isang big bike. Pagkatapos ng ride na yun, nakauwi na ako. Tapos natulog. Pagising ko naman, umuulan. Grabe yung ride yun. Pero ngayon ako nagising, alas 5 na. Na. Pare, ang sarap ng tulog ko. Ay, lahat ng pagkuba-kuba natin doon, pare. Worth it. Refreshing. Kaso nga lang 5 PM na. Ang dami kong na-miss. So yun nga, nakakapagod mga bro. So pahinga na muna tayo. Maraming salamat sa nag-comment sa previous vlog natin at sa lahat ng bumati kay Fujiko. Na-appreciate ko yun ng sobra. Kung gusto nyo pa po mapanood yung mga vlog ko, please subscribe naman po kayo and hit the notification bell. Maraming salamat and comment down below kung saan tayo pupunta next. Hey! Red pa! Red pa!